Dumating ang panahon, sabi ng Bible sa verse 1, "And came to pass after these things that God tempted Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here am I. Here I am." Sabi sa verse 2, "Take," and he said, "Take now thy son." Sino yun? Sino yung anak ni Abraham? Si Isaac. Kaisa-isang anak. At itong anak na ito ay ipinanganak sa katandaan ni Abraham sa kasi Sarah. Sarah po ay matanda na, hindi na pwede mag-anak. Pero pininakuhan sila ng Panginoon, no? Sa isang layunin na maging ama ng nation si Abraham. At ito ay sa katuparan sa pangakong bibigyan siya ng kanyang anak. Si Isaac. Dumating ang time na sinubok si Abraham. At anong klaseng pagsubok to? Ialay ko ang iyong kaisa-isang anak sa akin. Saan? Doon sa Mount Moriah. Naintindihan niya? Yung pangako anak, pero hingi-hingi naman ng Diyos para sa kanya bilang offering. Alam mo ba ang offering noon? Pag nag-offer ka ng hayop, makinig mo na, papatayin ng hayop, ilalagay sa altar at susunugin. Ganun po ang pag-o-offer ng hayop. Ngayon po, ang inihiling ng Diyos bilang pagsubok ay si Isaac na kaisa-isang anak ni Abraham. Pero anong ginawa ni Isaac? Tumanggi po ba ni Abraham? Tumanggi po ba siya? Hindi po. Ang sabi ng Bible sa verse 3, "And Abraham rose up early in the morning." No? Siya po ay gumising ng napakaaga. No? Early in the morning. Gumising siya ng maaga. Niready niya. Dapat i-ready. Nag-ready siya ng knife, kutsilyo. Nag-ready siya ng wood. Nag-ready siya ng posporo. At siyempre, matanda na si Abraham. Hindi niya na kayang pumunta doon sa from Bethsaida, papunta doon sa Mount Moriah. Matanda na siya. Ano kanyang ginawa? Kumuha siya ng 2 young people na mag-aalala sa kanila. Okay? At nung sila nandun sa paanan ng bundok ng Moriah, ang sabi ng Abraham, "Duwito muna kayo kasamang asno, pupunta kami doon sa bundok." Para ano? Para mag-worship sa Panginoon. At habang sila naglalakad papunta ng bundok, nagtatanong, dala na ang wood, dala na ang fire, dala ang kutsilyo. Nagtanong si Isaac, pwede na sabi niya, "Father, kompleto na. Di ba ang gagawin natin sa Mount Moriah ay mag-o-offer sa Diyos? Kompleto na po tayo. Meron tayong kahoy, meron tayong kutsilyo, meron tayong posporo. Pero wala tayo hayop na i-offer." Sa palagay niyo, madali ba yan sa part ni Abraham? Yung anak niya, nagtatanong, sino ang offering? Ano ang offering? Which is, hindi alam ni Isaac, pero alam ni Abraham. Wow! Salamat sa Panginoon, na-control ni Abraham yung kanyang emosyon bilang isang magulang. Napakasakit po yun, na nagtatanong yung anak ko, saan ang offering? Pero ano sabi ng Bible? Sabi ng Bible, God will provide para sa offering. Pero alam mo kapatid, hindi po nangyari na pagdating sa bundok ay automatic na nandun na yung ramp, nandun na yung tupa. Wala. Kundi sabi ng Bible, niready ang kahoy in order. Ibig sabihin, nilagay sa order, nilagay sa bato, nilagay ng kahoy. Anong ginawa ni Abraham? Itinali niya yung kaisa-isa niyang anak. Pinipicture mo po ba? Itinali niya. Hindi ko alam kung anong tali. Pwedeng itinali yung kamay sa likod. Pwedeng paganon. Pwedeng tinakpan yung bibig para hindi makapag-ingay. Ibig sabihin, itinali upang hindi na makagalaw si Abraham. At nung sabi ng Bible, nung ito na po niya, nung siya na po itong sasaksakin bilang pagsunod sa Diyos, anong sabi ng Bible? No? Itigil mo ang iyong ginagawa. No? No? Stop! Sapagkat napatunayan ko na ni kaisa-isa mo anak ay hindi mo kaya ipagkain sa atin. Napatunayan ko na bilang pagsunod mo sa akin
kahit na yung kaisa-isa mong anak ay willing ka na ibigay sa akin. Amen? Ganun po ang nangyari mga ganun po ang kwento. At ano ang nangyari? Pinagpala ng Diyos si Abraham. Sa totoo lang, confirmation lang to. Confirmation lang to. Sapagkat nung sila po ay wala pang anak, may pangako na ang Diyos sa kanila. Pero naulit-ulit, na-confirm ulit yung promise ng Panginoon na siya ay multiply, na siya ay maging ama ng nation, buong maraming nation. At ang sabi ng Bible, ang kanyang lahi ay kasing dami ng buhangin saan? Sa dalampasigan. Ganon, pagpapalain ng Diyos si Abraham. Bakit po? Bakit sa pinagpala? Sapagkat nakapasa siya at nakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa Diyos na sa langit makapangyarihan sa lahat. So, ang pinag-aralan po natin mga kapatid ay tungkol sa worship. Alam niyo ba kung bakit napunta si Abraham sa Mount Moriah? Ano? Ang purpose mga kapatid is to worship. Sabi ng Bible sa verse 5, Genesis chapter 22 verse 5, sabi ng Bible, and Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship. So, anong purpose nila mga kapatid? Mag-worship sa Panginoon. Amen? At ang purpose din natin kung bakit tayo nandito is, ano po? Alam niyo ba, layo na niyo bakit kayo nandito? Jasper? Alam niyo ba ang purpose niyo bakit kayo nandito? Mahina. Ano ang purpose niyo bakit kayo nasa church? Dapat maliwanag po yan. Ano ba? Is to worship. Sapagkat kung hindi niyo alam yan, mga kapatid, mayroong problema. Pupunta tayo sa church just to worship. Para mag-worship sa Panginoon. Amen? No? Mag-aalit tayo ng pagsamba sa Kanya. Amen? Bakit nandito si Brother Arnel sa church? Bakit nandito si Jasper? Bakit nandito sa church? Mga kapatid, sana malinaw sa iyan. Nandito ako para i-meet ang Panginoon sa magitan ng pag-worship. Amen? No? Nandito ako para katagpuin ang Panginoon sa magitan ng worship. Kaya yung ginagawa ninyo, pagkanta, pag-awit, pakikinig, mga kapatid, i-address niyo yan sa Panginoon. At naniniwala ko pag ina-address niyo, gagawin niyo ng mahusay. Amen? Gagawin niyo ng maayos. Gagawin niyo ng hindi napipilitan. Gagawin niyo na, iniisip niyo, nandiyan ang Panginoon nanonood sa akin. No? Pwede mo nga sabihin sa totoo lang, pag isang tao nag-worship, pero yung isa hindi, baka pagalitan pa niya yung sabi, ano ka ba nag-worship mo sa pang-respect naman? Amen? Pag ako nag-worship, pero yung katabi ko maingay, I can say, sabi ko sabihin, na may kapangyarihan, pwede ba nag-worship mo sa mga please? Huwag kami yung good booster. Amen? Diba pag mayroon nag-aaral, ba may nag-exam, ini-entertain mo ba magulo? Hindi. Bakit? Gusto niya magkaroon ng quality time sa pag-review. Amen? At may time, pag yung-text, papatayin mo. Cellphone, papatayin mo. Bakit? Quality time ang kailangan mo dito. Amen? Mga kapatid, nandito tayo sa espiritu ng worship. Ngayon po, meron po ako 5 bagay na gusto ko i-share sa inyo na matututunan natin sa worship ni Moses. Number 1, okay? Lesson from Abraham worship. Alam niyo po, kami po, ako, nagbibisikleta ako. Kulang na lang sabihin kong, biking is life. Pero hindi. Pero alam niyo, totoo bilang sa Kristiyano, worship is life. No? Sinasabi na, ML is life. No. Worship is life. Ito yung buhay natin. Sapagkat habang nandito ka pa, no? Entitled ka para mag-worship sa Panginoon. At pagdating mo sa langit, worship pa rin ang gagawin mo sa langit. Amen? So, maging bahagi na ng buhay niyo ang pag-worship sa Panginoon. At huwag niyong mahayaan na kukunin ng ibang tao ang oras niyo sa pag-worship sa Panginoon. Tinuturuan ko po kayo mga kapatid ng private worship, corporate worship.
improve niyo ang private worship niyo. Para kayo wala kayong problema pagdating ng corporate worship. Bali wala na sa inyo yan. Alam niyo na kung ano ginagawa niyo. Okay? Lesson from Abraham worship. Ako po ay hindi nagagalit, mga brother. Huwag niyo po akong mag-misinterpret. Ako po ay buong pusong nagtuturo sa inyo, no? Sa kuman ng Panginoon pag umahal ko sa inyo. Hindi naman nakasama ko dito sila. Right? When you worship, give your best offering. Number one, when you worship, give your best offering. Ano po ang best? Ang best po ay hindi po nakikita sa amount. No? Kung ano yung best mo, yun ang best mo. At para malaman natin kung ano yung best sa harapan ng Panginoon, ibigay natin kung ano yung exactly hinihingi niya. No? Halimbawa, hinihingan mo ko ng 5 pesos. Hinihingan mo ko ng 5 pesos. Eh, pwede naman kita nabigyan ng 100 pesos. No? Hindi ko pwede gawin bigyan kita ng 100 pesos. At sabihin kong best ko na yun. Hindi. Alam niyo po, sa pag-worship, tandaan niyo yan. Ang pag-worship ay malaking bahagi ang pagbibigay. No? Hindi ko po ako nagtuturo ngayon ng tungkol sa pag-offering. No? Pagbibigay, sapagkat ang may bibigay natin sa Diyos, hindi po pera lang. Time. Amen? Kung magbibigay ka ng time, bigyan mo siya ng quality time. No? Kung aawit ka, hindi kailangan na maging Regine Velasquez ka. Amen? Aawit ka mula sa puso mo. Dito yung choir natin, ako, napakaraming pagdadaanan pa ni Brother Clifford para turuan tayo. Amen? Ang dami pa nating pagdadaanan. No? Yung boses natin, paliko-liko pa, pero ngayon po yun ang best mo. Amen? At yung best mo, mag-i-improve yan. Hindi kailangan ng Diyos ng anumang bagay. Ang kailangan niyo yung best galing sa iyo. At alam mo yan. Ito bang ginagawa mo yun? Best mo na ba yan? No? Pwede mo dayan ang katabi mo, pero hindi mo pwede dayan ang sarili mo. At lalo mo hindi pwede dayan ng Panginoon. Okay? Bigyan mo ka na yung tip. Ano bang best na pwede mo ibigay? Ibigay mo kung ano yung hinihingi niya. Dito sa part na to, mga kapatid, sino po ang hinihingi ng Diyos kay Abraham? Yung kanyang anak. Amen? Sa pagbibigay po, pag nagbibigay tayo, ang goal natin, ang target natin pag nagbigay tayo, ang mapiplease yung binigyan. Hindi lang yung nagbigay. Alam niyo po mga kapatid, na may time na ikaw na nagbigay masaya ka, pero binigyan mo hindi masaya. Nakaya? Kaya anong gagawin ng isang nagbibigay? Pinag-aaralan po niya kung ano ang ikatutuwa ng kanyang pinagbibigyan. Amen po? Halimbawa, masaya ako, nabigyan ko si Brother Alan ng long sleeve. Halimbawa, gano'n lang. Pero si Brother Alan pala ay hindi mahilig sa long sleeve. Magiging masaya ba siya? Ako masaya, pero hindi siya masaya. No? Kaya pag nagbibigay kayo, anong gagawin ninyo? Sa tao lang, kailangan alam mo yung size ng tao. Amen? Mahirap naman yun, magbibigay ka, masaya ka magbibigay, mahal ka, hindi mo na to, tapos ang pinili mo small, yung palang babigyan mo XL. Ano? Ano mangyayari? Masaya ba yung receiver? Hindi po. Tandaan natin, pag nagbibigay tayo, ang goal natin, maging masaya ang receiver. So, sabi ng Bible sa verse number 1, basahin niyo po para sa sundan niyo. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son. Sino yun? Isaac. Whom thy lovest. No? Best po ito sapagkat pinakamamahal niya. Amen? Sabi ng Bible sa 3:16,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Only begotten ang binigyan ng Diyos para sa kaliligtas natin. That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. And it came to pass, kanina pa to. Okay, sabi ng Bible sa verse 2, and he said, take now thy son, the only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountain which I will tell thee of. Number one, point natin, when you worship, present your best offering. Na? Alam niyo, sino yung alam may kwento rito na, no? Na si Jesus Christ, nandun sa temple, sa harap ng temple, ano ginawa niya? Pinatutumba niya yung mga ano yun? Yung mga lamesa, yung mga palitan ng pera, yung mga kulungan ng kalapate. Bakit po ba? Ano ba ang kultura ng unang panahon? Ano ang kultura ng mga Hudyo? Pag nag-o-offer ka sa Diyos, pag nagsisimba ka, mayroon kang daladalang offering. Kaya anong ginagawa ng mga tao? Napiling na sila ng mga kalapate, ng mga tupa, para ipapasok doon sa temple, bibili na lang. Amen? At ang ina-expect ng Diyos, pagka nag-offer ka, kailangan yung tupa mo ay hindi bulag. Walang galis. Hindi siya pilay. No? Maganda yung kanyang, makinis siya. Sabagat i-offer mo yan sa Panginoon. Best. At ang gagawin ng Diyos, ang gagawin ng sacerdote, gagawin ng high priest, yung pong hayop na dinala mo, kakatayin po yan. At susumugin. At doon lang malalaman kung yung offering mo ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, alam niyo po ang gagawin natin sa ating worship service. Ang target natin is yung ating service ay maging acceptable sa Panginoon. Amen? Nakakalungkot po, nagbigay ka ng 2 hours dito sa gawain, pero hindi ka naman pala nakapagbigay ng worship sa Panginoon. Sayang po, di ba? Naalala niyo po? Sayang po. Kaya, sino ang dalawang mga kapatid na nag-alay sa Diyos? Si Cain sa kasi Abel. Parehas bang tinanggap ng Diyos? Hindi po. Sino yung tinanggap ng Diyos? Sa kaninong alay ang tinanggap ng Diyos? Si Abel. Tama? Okay. Ngayon, issue po yan eh. Sa Old Testament, ano mo trabaho ni Cain? Ang trabaho ni Cain is magugulay siya. Ang trabaho niya is halaman. So, syempre, ang i-offer niya yung halaman. Tama? Ngayon naman, si Abel, anong trabaho niya? Pastor siya. No? Hayop ang nalaga niya. So, ano i-offer niya? Hayop din. Kaya, minsan, nagiging issue yan. Bakit hindi tinanggap ng Panginoon ang alay ni Cain? At bakit tinanggap ng Panginoon ang alay ni Abel? Bakit kaya? Okay, basahin natin. Sa Hebrews chapter 11, makikita natin na sapat dyan. No? At isa tong tip para maging katanggap-tanggap ang ating service or offer sa Panginoon. Ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 11. Ang sabi ng Bible, in Hebrews chapter 11 verse 4. Sabi diyan, by faith Abel offered unto God, ano sabi diyan? Excellent. A more excellent. Amen? Bakit po tinanggap ng Panginoon? Kasi ang issue dito kasi mga kapatid, hindi gulay, hindi hayop. Hindi yun, walang pinipili ang Diyos. Ang hinihingi sa atin ng Diyos, ano yun? The best natin. No? Hindi tinanggap ng Diyos ang offer ni Cain kasi gulay yun eh. No? Kaya tinanggap ng Diyos ang offer ni Abel kasi karne yun.
gusto ng isang karne. Hindi yung usapan. No? Hindi po yun. Ang usapan dito, gaano ba ka-excellent ang iyong binibigay ng worship sa Panginoon. Amen? Amen? No? Sabi ng Bible, kaya tinanggap ng Panginoon ang offer ni Abel sa pagganito, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. So, ang issue dito is yung quality. Amen? So, number one goal, number one natin para makapag-worship tayo, present your best offering. Amen? Okay, number two. When we worship, be punctual. Alam niyo, nung grade 4 ako, nagkaroon ako ng honor. Hindi pala honor yun. Kasi nagkaroon ako ng ribbon na most punctual. Nagkaroon na ng ribbon na gano'n. Most punctual. Wala akong honor, yun lang. Best punctual, most punctual. Most punctual yata yun. Yes. Ayun. Grade 4 ako, hindi ko maintindihan kung ano yung punctual eh. Kanina ko lang maintindihan, kagabi ko lang maintindihan kung ano yung punctual. Ang punctual pala is, ang ibig sabihin pala ng punctual is, doing something at the agreed kung ano yung pagkasundang oras. Halimbawa, ang oras natin is, takbuhan natin is, alas 10. Huwag kang dumating ng alas 12. Amen? Kundi, dumating ka ng alas 10. At ang nangyari doon, i-express mo yung tinatawag na punctual. Okay? Doing something at the agreed or proper time or on time. Amen? Pag sinabing ang worship service is 9:30, 9:29, nandito ka na. Amen? Sabagat ang kakagapuin mo, hindi si Brother Arnel, hindi si Cecil, kundi ang Panginoon. Amen? So yun po yung pinairal ni Abraham. Kaya sabi ng Bible, dito sa Genesis chapter 22, verse 3, ay makikita natin dito na hindi po nagpatanghali si Abraham. Kung anong kanyang ginawa, sabi ng Bible sa verse 3, and Abraham, nung na-receive na yung instruction na ibigay mo, i-alin mo si Isaac sa Mount of Moriah, anong ginawa ni Abraham? Sabi ng Bible sa inyo, nandiyan pa kayo? Genesis chapter 22 verse 3, and Abraham rose up early in the morning. Amen? Gumising siya ng maaga. No? Hindi po tanghali, hindi po late, kundi maaga siya naghanda para pumunta doon sa worship place. Amen? Worship place. So, when we worship, no? Anong gagawin natin? Be punctual. Alam niyo po, mahalaga pa yung oras ng pag-worship. Unang-una, sa Panginoon ka, ang Panginoon po magbibigay ng grade sa atin. No? Kaya natutuwa ako pag may mga maaga. At sa totoo lang, hindi naman kayo late. No? On time naman kayo. So, ano yan? I-maintain po natin yan. No? Pag-iugaling natin yan. Pag mayroon tayong kausap na tao, ganoon din ang gawin natin. Kung ang usapan ay alas 10 ka natin. Or mas maaga pa. No? I-respect mo yung oras ng kasama mo. Amen po? Okay, number 2, be punctual. Magiging mabilis lang tayo. Number 3, when you worship, be prepared. Prepared. Kaya nga, pagkatapos ng choir, ano sabi ko sa inyo? Matulog kayo ng maga, no? Ready ng damit. Kasi, Sunday, worship. Amen? Preparation. Preparation. Alam mo, anong ginawa ni Abraham nung pupunta na siya para sa mag-worship? Sabi ng Bible, sa verse 5 hanggang 8, sabi ng Bible dyan, and Abraham said unto his young man, abide ye here. No? Abide. And Abraham said, sorry po, verse 3. Verse 3. Sabi ng Bible sa verse 3, and Abraham rose up early in the morning and saddled his ass. Anong ginawa niya?
And two of his young men with him, and Isaac his son, and clay. Ano mga inanda niya? Wood. No? Wood for the burnt offering, and rose up and went in the place of which God had told him. Ano pinirepare niya? Nag-prepare siya ng wood, nag-prepare siya ng dalawang young men. Bakit siya nag-prepare? Palagyan ninyo. Kasi matanda na si Abraham. Okay? Pinanganak si Abraham, si Isaac na, kung di ako nakakamali, 100 years. So, ilan taon na si Isaac dito? Pwedeng 9 na siya. Pwedeng 10 na siya. So, ilan taon na si Isaac? Abraham? 110 na. So, kakayahan niya pa ba yung magbiyahe ng mula Bethsaida ng Mount Moriah? Mahirap na po yung para sa kanya. Kaya ang ginawa niya, niready niya ang lahat ng kakailanganin niya. Even, pati yung young man na magre-ready sa kanya. Mga kapatid, when we worship, ano gagawin natin? Be prepared. Ano ang dapat natin i-ready? No? Mentally, spiritually, emotionally, and physical, and then materially. Yan po yung mga dapat ihanda natin. No? Lalo ligit yung ating espiritu. No? Mag-worship tayo kung mayroong maayos na espiritu. Amen? Amen? Kaya natutuwa ko, kung dumating na nakaready na, nakapalda na, lahat, mayroong dalang Bible, pag-upo dyan, nakaready na, may dalang ballpen, may dalang notebook. Amen? Ready na siya para magsulat. Talagang, ang pinunta niya dito is worship. Nakakatuwa po yung gano'n. No? May mga mapalad po tayo sapagkat yung ating worship place is isang sakailan ng tituhanan. Kami yun. Mapalad din kayo sapagkat yung worship place is isang tawid lang ng tituhanan. Pero may mga taga-bundok na talagang aabangan nila yung oras ng jeep para makapunta doon. At pag hindi sila nakasakay sa oras ng sakay, ano gagawin nila? Maglalakad sila papunta ng church. Prepared. Amen? Mga kapatid, be prepared. Huwag kayong makumulat. Sunday pa lang yun. Huwag ganun. Sabado pa lang, alam mo na Sunday bukas. Kaya pag mayroong nag-invite sa'yo ng Sabado, sister, may lakad tayo bukas. Tawag ka po? Sunday bukas. Hindi ko nakakalimutan yun. Sa church kami. Sama kayo sa amin. Alam niyo, ang prinsipyo ko po, sana gusto ko maging prinsipyo yun. Pag mayroon akong bisita ng Sunday, dalawa mangyayari sa kanya. Either maniiwan siya sa bahay, or sasama niya sa simbahan. Yan ang pwede mangyayari sa kanya. Wala sa choice. Mayroon ka sa bahay, or sasama ka sa akin. At pagkatapos nun, saka ko siya entertain. Because Sunday is the day of the Lord. Amen? Yung po yung dapat maging prinsipyo natin. So, physically, emotionally, spiritually, and materially. Amen po? Number 4. When we worship, stay positive and trust God. Stay positive. No? Huwag kang mali-distract. Maging positibo ka lang. Anong sabi ni Abraham? Anong sabi ni Isaac kay Abraham? Tatay, nasaan po yung hayop na papatayin para i-offer sa Mount Moriah? Natinag ba si Abraham? Hindi po. Ano nangyari sa kanya? Natili siyang nagtitiwala sa Diyos. Amen? Ano sabi niya? God will provide. Mag-provide ang Diyos para sa burnt offering. Alam niyo po, kung ano nagmamotivate sa kanya, bakit kabila ng si Isaac na hinihingi, ituloy pa rin siya. Alam niyo po pinangawakan ng Diyos? Yung pangako niya, pangako ng Diyos, nung si Abraham at saka si Isaac ay wala pang asawa. Ano pangako sa kanila? Ang Diyos mismo ang lumapit kay Abraham na nagbigay siya ng covenant na kayo ay pagpapalain ko. Mamultiply ko ang seed niyo. At ang katuparan nun is si Isaac.
na kung saan siya ngayon pagkagalingan ng maraming lahi. Kaya mayroong Israel, lahat ng yan ay lahi ni Isaac. Ngayon naman Arab country, lahi yan ni Ismael. Magkaaway sila. Si Ismael po anak ni Abraham sa ibang babae. Hindi po pangako yun. Si Isaac po, yun po yung pangako na anak ni pangako ng Diyos kay Sarah at kay Abraham. So ang kagawiran ni Abraham, kahit na mapagkapatayin ko si Abel, ay si Isaac, ang kapangyarihan ng Diyos ay pwede pa rin ibangon si Isaac para tuparin ang pangako niya sa kanila. Amen? Amen? So don't lose hope. No? Stay positive and keep trusting God. When you worship, stay positive and keep trusting God. Basahin natin sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Sige po, hindi na yung mga Bible ninyo. Malapit na ako matapos. Hebrews chapter 11. Isang points na lang. Hebrews chapter 11 verse 17 hanggang 19. Yun po yung nasa puso ni Abraham habang tinetempt siya ng Panginoon. Sabi ng Bible sa 11 verse 17. Ano sabi dyan? Nakita niyo na po? Okay. Sabi dyan, by faith, Abraham, when he was tried, nung siya po ay sinubok, anong klaseng pagsubok? Offer up Isaac, and he that had received the promise offered up his only begotten son, whom it was said that in Isaac shall thy seed be told. Okay, so ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos. Sino? Sa Isaac. Ngayon, verse 19, no? According that God was able to raise him up even from the dead. So anong kaisipan ni Abraham? I-offer ko sa Isaac, pero hindi ako nawawalan ng kaisipan na pwede pa rin buhayin ni Isaac ng Panginoon ng Isaac para magkaroon ng katuparan ng pangako ng Diyos. Amen? No? So, stay positive. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos. And then last na po. So, yun yung tinelas nyo. Last na. Ready na kayo? So, yun yung tinelas nyo. Patapos na tayo. Okay? When we worship, prevent any kind of distraction. Nakinig na ba? Kinig ba? When we worship, prevent any kind of distraction. Pambihira, no? Distraction yung cellphone ko. Sa oras na mo. Tawag ng tawag. Kung sino man yun, distraction siya. Hindi niya alam. Na? At pag nag-worship tayo, prevent any kind. Pag sinabi yung prevent, iwasan yung any kind of distraction. Amen? Pwede kang distraction sa katabi. Alam mo yun? Na? Huwag mo kaya maging distraction ka. Kundi, behave ka. Sapagat yung kasama mo dito sa church ay nag-worship. Amen? Prevent any kind of distraction. Paano ginawa ni Abraham ito? Pinaalam ba ni Abraham sa kanyang asawa ang balak niya? Hindi. Sapagat naniniwala ko, automatic, isa sa mga distraction sino? Si Sarah. Diba? Wala tayong nakikita sa Biblia na paalam mo na, Mama, punta kami doon sa muraya, i-offer ko si Isaac, pag nalaman Sarah yun, tumigil ka, anong plano mo? Malamang, isa sa mga distraction, sino? Sarah. No? Alam nyo, mahal na mahal ni Sarah si Isaac. Bilang pagmamahal niya, tinalakuran niya dati ang love niya si Ismael, kahit hindi niya tunay na anak. Ano ginawa niya? Pinalaya si Ismael kasama si Hagar. Tama?
sila ay nag-wander, naglakbay sa wilderness. Sapagkat ayaw niya na may ibang kahati at gusto niya suluhin si Isaac. So anong ginawa ni Abraham? Prevention, prevent niya yung mga distraction. Unang-una, yung kanyang asawa. Amen? Sana po mga kapatid, huwag sana dumating sa panahon na yung asawa niyo ay distraction sa pag-worship sa Panginoon. Kaya kayo mga young people, kung magkakaroon kayo ng asawa, piliin niyo yung asawa na maging kasama niyo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Huwag po. Baka mamaya, nung dala-dala, active ka sa church, nung nag-asawa ka na, hindi ka na makita sa church. Huwag po sana mangyari yun. Yan ang prayer ko sa inyo. Ang nasa pagdalaga ninyo, tumanda kayo, sama-sama kayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? Number 2, na distraction na pinigilan ng Abraham, yung dalawang young man. Anong ginawa ng Abraham? Ginawa ni Abraham, dito kayo. Maiiwan kayo dito, kayong dalawa, kayo dito, sa paanan ng Mount Moriah, kasama niyo yung asno at kami ni Isaac ay pupunta dun sa bundok. Amen? Ito yung mga potential na distraction sa gagawin niyang pag-offer sa Panginoon. Lahat ng yun ay pinigilan. Kaya mga kapatid, ano man distraction sa worship, itabi. Alisin. Amen? Amen? Kasama niyo ba ako dyan? Mga kapatid, sapagat we're trying na mag-offer tayo ng worship na may quality sa Panginoon. Amen? At maibigay natin na may katagumpayan ang pag-worship natin sa Panginoon. So, nakakaintindihan ba tayo doon? So, ganoon ang ginawa ng David. Una, asawa. Pangalawa, young people. Dalawang young people. Yung kanyang alalay. Pangatlo, sino pa ang potential na distraction? Mismong si Isaac. Sa murang edad, pag nakita ni Abraham, nakita ni Isaac na tatarak na yung saksak, ano mong gagawin ni Isaac? Lalapit ba? Hindi. Anong gagawin niya? Tatakbo yan. Amen? So anong ginawa ni Abraham? Itinali. Sino? Si Isaac. Sapagat mismo si Isaac ang magiging distraction sa pag-worship sa Panginoon. Gano'n kahirap yun, mga kapatid. Kailangan ma-overcome yung emotion mo. Ano ba? Pwede tanongin ni Isaac, Daddy, anong ginagawa sa akin? Daddy, wag, please, wag! Amen? Amen. Pwede yun. Pwede yun. Pero lahat ng distraction sa tulong ng Panginoon ay inalis ni Abraham para magkaroon ng matagumpay na worship sa Panginoon. Please po, kung napapansin nyo na distraction kayo sa worship, please behave. Amen? Bigyan natin ng quality ng ating pag-worship. Tatlong distraction: asawa, alalay, at mismo si Isaac. So, nagagawa niya? Nagawa niya na matagumpay, no? Ikakarak na niya, sasaktan niya na si Isaac. Nung nakita ng Diyos yung quality ng worship ng Panginoon, quality ng worship ni Abraham, ano sabi ng Panginoon? Stop! No? Huwag mong sasaktan ng iyong anak sapagkat nalaman ko na yung iyong anak ay hindi mo pa ipagkakait sa akin. Amen? So, ano nangyari? Nagkaroon ng good result yung worship ni Abraham. Amen? So, ano mga good result? Ginag-conclusion natin. No? Ano yung good result? Ang good result is God is glorified. Nag-glorify ang Panginoon. Naramdaman ng Diyos na uunahin ni Abraham ang Diyos kahit sino pa. Amen? Nag-glorify ang Panginoon sa way ng worship ni Abraham. Number 2, naramdaman ni Abraham yung presence ng Diyos. Mismong boses ng Diyos na narinig niya. Huwag mong sasaktan ang iyong anak sapagkat nalaman ko na hindi mo pala ipagkakait ang iyong anak para sa akin. Huwag mong sasaktan. And then, pagtalikod niya, ano meron? Isang hayop na nakaibig sa sanga. Sabi ng Bible, God will provide para sa offering.
Pagtalikod niya ang nangyari, nakita niya isang ram na nandun, nakaipit. Anong ginawa niya? Pinakawalan niya kagad si Abraham, Isaac, di ba? Anong ginawa niya? Ginawa niya ang hayop at ginag-offer niya sa Panginoon. Amen? Hindi pinabayaan ng Diyos si Isaac dahil sa kanyang ama. Dahil sa way ng worship ng Abraham. Number 3, the blessing of God. Mga kapatid, mayroong blessing sa worship. Wow, sarap. Ngayon ko nalaman, hindi mo pala i-hold ang iyong anak. Kaya, I will bless thee. In multiplying, I will multiply thee. At ang iyong lahi ay magiging kasing dami ng mga buhangin. Saan? Sa dalampasigan. At i-conform mo ang mga kalaban mo. Kaya hanggang ngayon ang Israel po, mga kapatid, hindi matalo-talo ng mga nakapalibot na bansa. Ginigera sila, pero hindi sila matalo-talo. Bakit po? Dahil sa promise na Panginoon. Amen? Gusto ba natin yung blessing ng Panginoon? Amen ba? Gusto ba natin yung blessing ng Panginoon? Okay. Number 4, the experience with God. Napakasarap po. Experience sila ng Panginoon. Ano sabi sa verse 19? Genesis chapter 2, verse 22, verse 19. Genesis chapter 22, verse 19. Huh? Wow! Sana sa paglabas nyo dito, ramdam nyo ang presensya ng Panginoon. Sana paglabas nyo dito, na-experience nyo ang pagtuturo ng Panginoon. Sana paglabas nyo dito, full church tayo ng mga promises ng Panginoon. Tingnan nyo ang nangyari sa kanila sa kanilang pag-uwi. Sabi ng Bible, so Abraham returned unto his young men. Amen? Na? Sinong nagbalik? And they rose up, went together. Nabawasan ba sila? Kompleto. Na? Bakit po? Nandahil sa pangyarihan ng Diyos. Amen? Kakaibang kwento uli ang naman sila Abraham. Kakaibang karanasan. Kakaibang kakupalan. No? Tuloy-tuloy ang pag-unlad ni Abraham spiritually. Patuloy niya naranasan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Blessing, experience, promise, mga pangako ng Diyos, presensya ng Diyos. Amen? Kaya si Abraham po, mapalad si Abraham sapagkat naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang gusto na mangyari niya sa atin. Na maranasan din natin ang kanyang kapangyarihan. So, mga kapatid, kasama ko po kayo para i-improve natin ang worship service sa ating Panginoon. No? Kasama ko po kayo para mag-worship tayo ng maayos sa Panginoon. Tulad ng ginawa ni Abraham. No? No? Tulad ng natutunan natin. Number 1, natutunan natin is ulitin ko lang. Number 1, natutunan niyo ba? When you worship, present your best offering. Kung pananamit, bigyan mo yun. Time, bigyan mo yun. Amen? Yung concentration, ibigyan mo yun. Number 2, when you worship, be punctual. Hindi ko problema dito yan. Meron tayo masipag na magsusundo. Si Jerconi sa kasi si Cecil. Isang konting paalala lang sa inyo, nandiyan na kayo. Pero sana po mga kapatid, darating yung time na yung mga sinusundo, sila na nagsusundo. Pero ba yan? Na? Tulad na nangyari ngayon. Saan siya no? Saan Joy? Nawala si Joy. Ayan, si Joy. Si Joy, inibitahan. Tama? Anong ginawa ni Joy ngayon? Nag-iimbita na rin siya. Yan ang mga improvement. Okay? So mga kapatid, salamat sa mga bagay na yan. Darating sana yung time na hindi na kayo kailangang paralahanan, pero hindi kami mapapagod yan. Sinatrabaho namin. Pero darating ang time, habang nag-i-improve na kayo, kusa na kayong darating dito. Na merong kahantaan. Amen po? Amen po ba? Pwede ba yun? No? Merong kahandaan, nakabihis ng maayos, nakaready ng maayos, dara Bible, para sa kayo.
Okay, number 3. When we worship, prepared physically, emotionally, mentally, spiritually, and materially. Number 4, when we worship, stay positive. And then when we worship, prevent any kind of distraction. Amen. Tayo po ito ngayon. Sana po ay naging